Napilitan po kaming bitawan po siya or i-close po. Kahit po masakit sa loob ko kasi ang tagal ko pong iningatan yung pagluluto, yung pagtitinda para po makaserve po ako ng affordable meal para po sa mga estudyante. Kaso yun nga po, nagkaroon po ng ganun. So, napilitan po kami isara. Bago nyo kami vlog, wala kami halos benta. Pero lumakas kami nung ma-vlog nyo. Ang laki, sobrang tulong ma'am talaga sa inyong mag-asawa. Sa totoo, sa inyo talaga nanggaling yung mga customers hanggang hindi kami iniwan. Unang-una po yung masasabi ko, panalangin sa Diyos. Konting tiyaga, tsaka tiwala sa sarili. Huwag panghinaan, kailangan natin lumaban habang tayo nabubuhay. So guys, nandito tayo ngayon sa May Sampaloc para puntahan yung iba't ibang tago at sikat na mga kainan pero masarap at very affordable lang. So make sure mo pag nagawi ka ng Sampaloc, ito yung mga must try at huwag mong palalagpasin. Kailangan mong matikman. So para sa first stop natin ngayon, nandito tayo sa may kali ng Craig Street, corner Dapitan Street. So itong unang papakita ko sa inyo, unang titikman natin, delicacy to ng summer. Kaya tara, excited na ako. Actually, na-vlog na natin to before. Ngayon, babalikan natin. Hi po, Nay! Hello po, Ma'am Lynn. Tatanong ko lang po kung paano po nagsimula itong negosyo nyo. Nagsimula po siya nung year 2015. Simula siya nagluto lang ako ng pangmerienda. Nagbigay ako sa kapitbahay, nagustuhan. Hanggang sabi niya na kinabukasan magluto daw uli kahit bumili na lang sila. Sarapan Nasarapan kasi sila. Hanggang sa kwento niya sa mga kaibigan na masarap yung suman latik nila. Hanggang sa gusto rin ng mga kaibigan niya bumili. Hanggang sa dumadami na yung bumibili. Kaya ginawa ko na siyang negosyo na lang para maging hanap buhay ko rin. Dahil nung time na yun, wala rin akong hanap buhay. Hanggang sa yung anak ko, nagdadala na sa opisina niya, nagbebenta siya doon ng mga opisina niya sa call center. Minsan ako rin nagdadala doon pag maglalabasan na. Hanggang sa, yun na, naging ano na talaga namin siya, negosyo na ng pamilya namin. Bali, Nay, tanong ko lang din po sa inyo, ano po yung current situation nyo po dito sa negosyo nyo? Dati, ang ginagawa ko, tig 1 kilo lang. Nagagawa ko noon mga 20 peraso, mahigit lang. Tapos hanggang sa lumalakas na siya, nakakagawa na ako ng hanggang 3 kilo na. Hanggang sa parami na ang ginagawa ko. Tapos hanggang sa ma-vlog niyo po kami, dumami yung mga customers. Iba't ibang lugar na yung nag-order dahil sa nakita nila yung vlog mo. Pati mga taga-ibang bansa na may pamilya dito, pinadadalhan nila dito sa Maynila o sa iba't ibang probinsya. Nay, ano na itulong ng negosyo na po sa inyo? Malaki ang tulong sa amin ng negosyo namin dahil sa ngayon, malaking tulong dahil sa paggagamot ng asawa ko na may kakaibang sakit na myasthenia gravis autoimmune disease. Rare disease po siya. Kaya yung gamot niya talaga, sobrang mahal, marami siyang maintenance. Tapos napapag-aral ko na din yung mga anak ko dahil dito sa negosyo ko. Tapos mga gastusin sa araw-araw, pangangailangan namin, lahat dito namin kinukuha sa negosyo. Ako ay dating naglabandera sa isang pamilya. Yung pamilya na yun, kinuha rin siyang family driver. Dalawa kami nagtatrabaho doon. Tapos nung naisipan ko na nalaman kong mag-ano ng sumanlatik, inano ko siya talaga na maging negosyo ko para malampasan ko ang pagiging labandera ko. So, hanggang sa dumating po yung sinasabi niyong sakit ni tatay? Hanggang sa ito na yung matinding pagsubok sa amin. Habang nag-drive na siya ng jeep, umalis na kami doon sa dahil nagkaroon ako ng negosyo na sumanlatik. Doon naman siya natubuhan na nagkasakit siya na kakaibang sakit talaga na napakagastos. Tapos dito ko na nakukuha yung mga paggamot niya sa sumanlatik namin. So, malaking tulong din po talaga yung pagsusuman. Malaking tulong po yung sumanlatik sa pamilya namin. Doon nag-umpisa yung sumanlatik. Hanggang sa iba-iba ng kakanin yung ginawa namin. Pero lahat po ito, mga delicacies ng summer po, no? Okay lang po ba na? Magkano po yung nagagastos sa gamutin ni tatay? Ang gamot niya kasi ngayon, kasi yan, 4 na klase yung gamot niya na iniinom para sa autoimmune disease niya.
Bali, ang isang araw niya, nasa 500 plus. Bali, yung sinasabi dati na 500,000, ano yun, pag nawawalan na siya ng lakas, nagiging gulay na yung katawan niya, doon siya nilalagyan ng IBIG na tig 500,000. Pero hindi po lagi. Hindi, pag ano lang, pag nawawalan na siya ng, hindi na siya nakakahinga. Pero yung day expenses niyo po sa Yung gamot ni tatay? maintenance niya, hindi naman ganun ka, ano, kumbaga, nasa ano lang naman, 500 plus isang araw. 500 pesos po. Oo, isang araw. Kailan po yung huling nalagyan ka ng Tubo? 500,000? Ano, no 2023. Panalangin natin na wag na po bumalik, ano? Nung mag-vlog kayo dati, na-bedridden siya uli. Di ba nag-vlog kayo dati? Nung na-vlog ko po kayo. Oo, mga after 1 month, na-bedridden na naman siya. Oo. Kasi alam ko parang minsan pinipilit niyo pa pong mag-drive, ano? Siya, nagluluto. Wala namang ibang ano eh. Nagagawa. Opo. Siya lang naman ang marunong magluto ng mga ano, dinuguan. Ayun po. Iyak ka rin eh. Hindi na. Sorry, naiyak lang kami kasi sa mga pinagdaanan namin dati. Sobrang... At least po, hindi po tayo pinapabayaan ng Oo Diyos. nga. Tapos nalagpasan niya yung tinubuhan siya 2 beses. 2 beses siya natubuhan. Magkasunod. After 2 months, natubuhan na naman siya. Pero nakasurvive siya. Kaya siguro may mission pa siya. Kasi hindi naman makikilala itong ano nga yung kung hindi rin dahil sa kanya. Siya masarap magluto talaga eh. Ano po naman ang mapapayo niyo sa mga gusto rin magtagumpay sa negosyo, kagaya niyo? Unang-una po yung masasabi ko, panalangin sa Diyos. Konting tiyaga, tsaka tiwala sa sarili. Huwag panghinaan, kailangan natin lumaban habang tayo nabubuhay. Yun po sa mga nawala ng pag-asa, walang mga anak buhay. Pwede nyo po simulan mag-negosyo ng kahit maliit lang muna na pakunti-kunting pagluluto kung anong mga nalalaman nyo. Baka malay nyo, makilala rin yung ano nyo, mga produkto. Tapos matulungan yung pamilya nyo dahil doon sa negosyo nyo. Yun mapapayo ko. Napansin ko po sa inyo, Naitrea, ang nakakatuwa doon, tulong-tulong kayo. Lagi kami, Kahit anong kahit paraan. noon, walang bumibili sa amin, gawa lang kami ng gawa. Bago nyo kami vlog, wala kami halos benta. Pero lumakas kami nung ma-vlog nyo. Ang laki, sobrang tulong ma'am talaga sa inyong mag-asawa. Sa totoo, sa inyo talaga nanggaling yung mga customers. Hanggang hindi kami iniwan. Yan talaga, hindi kami iniwan hanggang ngayon. Nung bago nyo kami vlog, halos minsan wala talaga kami pambiling bigas. Tapos nung vlog nyo, pagkapos nyo, sobrang masaya ako. Lahat kami ng mga anak ko, tulong-tulong na sa pag-prepare. Dami. 16 kami lahat gumagawa. Pero hindi pa rin sapat. Hindi namin mabigyan lahat sa sobrang dami po ng followers mo na nag-order sa amin. Sobrang salamat po sa inyo mag-asawa. So guys, binalikan natin yung mga kakanin ni Mama Rosario dahil nung unang vinlog natin to, super nag-enjoy tayo at nasarapan tayo. Etong mga kakainin natin ngayon, mga native delicacies ng summer to ah. Unang-una, etong suman sa latik niya, 30 pesos, may kasama ng course, sauce, chicken empanada, meron din silang pork, 35 pesos, isang order, pero meron silang mga box-box niyan. So ito namang puto kasama nila, of course, kamoting kahoy on top, bukayo in the middle. And etong puto, 10 pesos. Perfect combination sila ng dinuguan. So, ang dinuguan nila may 2 sizes. Merong mas maliit, merong nasa malaki. 100 pesos. Hindi natin natanong kung magkano yung isang price. Pero mamaya tanong natin. Pero, ito yung dinuguan. Amoy pa lang. Woo! Okay, so tikman na natin. Balatan na natin yung suman sa latik. Yun. Made with love. Yan, tikman na natin. Ito yung sauce niya. Yun. First bite. Tutulo. Halatang bagong gawa. Ang lambot-lambot. Tsaka yung pagkalatek sarap nito. Kaya nung na-vlog natin sila nanay, ang daming umorder sa kanila online. Ang kinagandahan nitong suman sa latik nila, pwede kayong bumiling tingi, pwedeng box-box, pwede rin panregalo kasi meron sila mga box dyan na presentable. Pag niregalo mo, hindi ka mapapahiya. Then, move on naman tayo sa chicken empanada. Hiyakin natin, mainit-init, bagong luto. Wow, siksik Hindi tinipid sa sahog sa loob.
Alam nyo guys dito ako nabibilib sa mga, kahit sabihin na natin in general, mga Pilipino, no? Grabe yung pagsusumikap para sa pamilya. At hindi lang yon, hindi dahil lang nagsusumikap sila, kundi magagaling magluto. Masasarap din pala yung mga pagkain sa summer. Etong mga natikman nating pagkain ng summer, katiting pa lang to, di ba? I'm sure marami pa silang ibang mga food na masasarap. Tikman pa natin. Hindi tinipid. Tsaka yung pinaka labas niya, ganda ng pagkakaluto, flaky. So, tingnan natin. Ito yung pinaka puto kasaba nila. Biyakin natin para makita natin. Oh, ay, wow. Tikman natin. Kasaba eh. First time ko lang nakarinig ng ganito, puto kasaba. At first time ko lang din nakatikim. Kung ayaw mo ng sobrang tamis, dito ka. Kasi ito, walang katamis-tamis. Kamoting kahoy eh. Pinakatamis na magbibigay sa'yo, itong bukayo. Pero dahil sa dami ng kamoting kahoy, hindi ka matatamisan. Yung lasa niya, lasang puto. Lasang kamoting kahoy na gawang puto. Na similar yung lasa sa pagkaputo. Kasi, di ba pagka ang puto, bigas, putong texture, pero lasang bigas. Ito, putong texture, pero lasang kamoting kahoy. Sama mo pa ng bukayo. Yung bukayo, well, kita nyo naman yung texture, may buko talaga, coconut meat. Pagdating sa lasa, basta may tamis lang. Bukong may tamis. So, ayan, nandito na tayo. Last part, puto at dinuguan. Kayo na ba naamoy ito? Woo! Alam mo yung asim, tsaka yung tapang ng dugo. Oh. Wow. Ayan, may mga kasamang taba-taba. Tikman muna natin yung dinuguan, yung pinakasabaw. Alam mo yung lasang-lasang dugo, yung lapot, may asim, basta ganun. Ang hirap nga explain, bahala na kayo. Sarap to sa kanin. Tikman na natin with puto. Kakaibang puto tong natikman ko sa kanila kasi siksik, malagkit. Kasi minsan yung puto, parang hangin na, sobrang lambot. Basta hindi siya ganito kasiksik. Pero sa bagay, kanya-kanyang preference or kanya-kanyang gawa siguro bawat lugar. So, siguro sa summer, ganito talaga yung paggawa nila ng puto, talagang siksik. So yan, samahan natin ng laman. Ang natatandaan ko nung unang na-vlog namin si Mama Rosario, kwento niya, sila OG Diaz, mga newscaster, sila Matteo Guidicelli, nakaka-order sa kanila. So minsan may mga ibang kilala, third party siguro, umu-order sa kanila, tapos nire-regalo sa artista. Nakakaparod din kasi nakakarating na sa malayo. Marami nang nakatikim. Lutong summer. Habayan natin ang laman. Sarap din to i-partner sa kanin. Worth it matry ito guys. Highly recommended. Especially kung mahilig kayo sa mga kakanyo. Try nyo. Sampalok lang. Ang titikman naman natin ngayon, yung tinatawag nilang torta cake. Yan. So may mga malalambot na part, may mga toasted. So ang isang buong ganito, 150 pesos. Gawa rin nila to. Lahat yan homemade. Ang laki-laki, ang cute. Parang nakatikim na ako ng ganito kasi nakatikim na ako nito, familiar yung lasa. May natikman na akong ganito sa mga nabilan ko ng bakery. Familiar yung lasa niya, pero maliliit. Ito ang laki. Tsaka alam mong fresh. Bagong gawa, ang lambot. Kahit itong nasa likod doon, lambot. Sa mga taga-summer daw, ito daw yung mga common na binibigay. Pag may handaan, may gusto kang regaluhan, ganito daw. 150 pesos, ganito kalaki na. Hi po, ma'am. Hi po, Ma'am Lane. So, tatanungin ko lang po kung paano po nagsimula itong tindahan niyo. Bali, nag-start po kami noong 2004. Nag-start lang po kami sa maliit na lamesa. Bali, sa bangketa lang po kami nagtitinda. Ang paninda pa po namin noon is baked macaroni po. Yun lang po yung pinaka-kauna-unahan po na itininda naming merienda. Okay, hanggang sa dumami na, no? Opo, bali nung unang mga days po namin, mga unang weeks, ganyan, hindi pa po siya masyado pinapansin ng mga tao. Pero po no, after mga 1 month, nagtiyaga po kami. Unti-unti po may mga tumitikim-tikim na, mga karamihan po dito mga estudyante. Tinitikman po nila and then nagustuhan naman po nila. Tapos yung 4 na tray, 5 tray, hanggang sa umabot po kami ng 10 tray. Sa hapon po yon na tinitinda po namin. So, ano naman
po ma'am yung current situation nyo ngayon? Bali yung ano po namin, tindahan po namin ngayon na nandito lang po kami, bali maliit lang po yung pwesto. Pero nung una po, nagkaroon na po kami ng malaking pwesto po. Kaso po, tinamaan lang po siya ng pandemic nung nagka-COVID. Bawal po lumabas, so lockdown. Since ninuupahan lang po namin yon, napilitan po kaming isarado po siya. And after naman po nung pandemic, nag-GCQ na po, naisip na po namin mag-asawa na ibalik po siya. Para po dun sa mga suki na po namin dati. So kayo naman po ma'am, ano sa tingin nyo yung naitulong na nitong negosyo sa inyo? Bali, napakalaking tulong po nito sa amin, sa pamilya po namin. Kasi po, bali, ito pong negosyong to, ito po yung pinaka bread and butter po namin. So lahat po ng mga gastusin po namin, dito po namin kinukuha, like yung pangpaaral po ng 2 kong anak, tapos yung mga pambayad po namin ng mga kuryente, tubig, and pagkain po sa araw-araw po. So ma'am, ano po yung goals nyo or yung gusto nyong marating sa negosyo to 3 years from now? Siguro po kung ipagkakaloob po sa amin ng Panginoon na magkaroon po ulit kami ng malaking pwesto, maibalik po yung dati naming pwesto, gagawin po namin siya. Para naman po yung mga gusto pong mag-dine-in na customer po namin, maging komportable po sila habang kumakain po. Tama po. Tanong ko lang din po, ano po yung pinakamatinding pagsubok na nalampasan nyo dito sa negosyo nyo? Pinakamatindi po yung pandemic po. Kasi yan po talaga yung pinagkukunan po namin ng source of income. And bigla nga po nangyari yun. Wala naman pong sino mang may gusto nun sa atin na mangyari. Hindi naman po natin mapipigilan po yung pangyayari yun. Napilitan po kaming bitawan po siya or i-close po. Kahit po masakit sa loob ko kasi ang tagal ko pong iningatan yung ang tagal ko pong iningatan yung pagluluto, yung pagtitinda para po makaserve po ako ng affordable meal para po sa mga estudyante. Kaso yun nga po, nagkaroon po ng ganun. So, napilitan po kami isara. Pero ngayon po, pinipilit naman po namin ulit ibalik para po yung mga customer po namin na hinahanap po yung produkto namin, makita pa rin po nila. Ano naman po yung payo nyo sa mga gusto ring magtagumpay sa negosyo kagaya nyo po? Bali yung mga gusto pong magtayo din po ng negosyo po nila, lakasan lang po nila yung loob nila. Wag po sila matatakot kahit po sa una wala pong pumapansin. Sa produkto natin, natural po yun. Magtiyaga lang po tayo and magdasal po tayo lagi kay Lord na i-guide niya tayo kasi sa lahat naman po ng nangyayari sa atin, mas naniniwala po ako, lahat po nasa plano po ni Lord. Tama po. Ayan po. Galing ma'am. Gano'n na po katagal ito? Bali 2004 po, bali mga 20 plus pa lang po ako noon kasi po bata rin po ako nakapag-asawa. College po ako noon na yun po na ng mister. Apo. Ayan po. So Okay lang, nagsipag naman po eh. Opo, napilitan po kaming magtayo ng business po namin kasi ayoko rin pong umasa kami sa magulang po Opo. namin. Thank you po ma'am. Thank you po, Ma'am Lay. So guys, nandito tayo ngayon sa may Budjeng Merienda. So ang dami nilang merienda dito guys. At ang pinakamahal na nila, 40 pesos. Pinakamura nila, 15 pesos. Imagine niyo yung mga ganito nila, 40 pesos lang, karamihan. Etong palabok, 40 pesos. Etong lasagna, 40 pesos din. Etong crema de fruta, 25 pesos. Pero dalawang order to para sakop niya yung buong Tyro. Ang dami nila, meron silang Bake Mac, may spaghetti pa sila, meron silang carbonara, meron pa silang tuna bites, ang dami pa. Hindi lang natin matikman lahat kasi sobrang dami. At saka may umu-order sa kanila. Hindi nauubusan ng tao. Kapag kadating ng mga alas 4, yan, pila na daw yung mga tao sa kanila. Kasi inagahan natin para marami tayong maabutan eh. 2 PM pa lang nandito na tayo. Nakaabang. So yan, ito yung unang titikman natin. Tingnan natin kung ano pa yung matikman natin mamaya. Start tayo dito sa palabok. Naglalagay din sila ng chicharon taba, guys. Naglagay na tayo ng kalamansi. Hindi natin masyadong mahalo kasi baka maglaglagan. Siguro, tikman muna natin dito. Tapos i-chaser natin yung chicharon taba.
Ay, wow! Yung chicharong taba. Alam nyo, yung style ng palabok nila, parang yung mga pansit malabon, yung nakahalo na, yung sinipsip na yung pinaka-sauce. Hindi yung parang pag nilagay mo ng sauce, yung nakaseparate pa. Ito, talagang nakahalo na. So, wala ka na makikita yung nag-overflow na sauce. Well, of course, ang nagdadala dito sa palabok, chicharon taba. Pero bukod doon, may lasa na yung pinaka-palabok niya. So, I think, may nilalagay din silang tinapa dito eh. Kahit walang chicharon taba, malasa na yung pinaka-palabok. But of course, kaya mas lalong sumasarap siya. Dahil dito sa chicharon taba. Para sa presyong 40 pesos, panalong-panalo ka na, di ka lugi dito. Kaya, ayan o, pati estudyante. Dito nagme-merienda sa kanila. Basta may chicharon taba, mas lalong nagiging panalo. Move on naman tayo sa isa. So, ito naman yung kanilang lasagna. Ganun din, 40 peso. Tikman na natin. Alam nyo, dito ako natuwa guys. Nagsimula lang sila ng pagmemerienda sa lamesa, labas ng bahay nila. Labas ng bahay. Tsaka taong 2004 or 2005, if I'm not mistaken, yung presyo 15 pesos pa lang nung time na yun. Okay, so yung tipo ng lasagna nila, para kang kumain ng Pinoy spaghetti style, ganun yung lasa kasi manamis-namis. Pero ang kinagandaan nito, of course, dahil lasagna siya, kaya pasta sheet yung gamit, tapos maraming layer ng cheese sauce. At nag-grate din sila ng cheese, kaya tinotorch nila. So maraming layer ng cheese to. Imagine yung effort ng pagkagawa nito, 40 pesos lang, pwedeng-pwede na. Grabe, tagal na nila. Parang 2 dekada na. Ngayon, may pwesto na sila. Nakakabilib, nakaka-proud din. So ngayon, para marami tayong matry, move on na tayo sa pangatlo. So, pangatlong try, crema de fruta, 25 pesos lang. Pero huwag kayo malinlang guys ha. Makikita mo may hati naman sila eh. 2 hati, 2 in-order namin. So, yung half, yun yung 25 pesos. So, try na natin. Ito daw din yung pinakamabenta sa kanila eh. Crema de fruta. Ang lambot ng pinakamamon niya. Ayan o, ang lambot nito. Wow, para kang kumain ng mamon. Yung legit na nagbebenta ng mga cake. Lambot nung pagkagawa ng mamon sa ilalim. Tapos, yung pinaka-cream niya, hindi sobrang tamis. Yung Nestle cream na nilalagay nila. Hindi masyado matamis. Ang pinakamatamis na matitikman mo, itong fruit salad na nakalagay on top. Kaya isa din to sa bestseller nila. Again, dessert to. So, expect nyo rin naman talaga na matamis siya. So, magtatalo na lang kung sa preference nyo, sakto lang yung tamis niya. Sobrang tamis para sa inyo. Kanya-kanya depende. Hindi naman tayo pare-parehas. For me, sakto lang yung tamis niya. At napakalambot. At para sa presyong 25 pesos, goods na goods na. Ang ganda pa ng presentation. Napaka-colorful. Ito, mabenta sa mga estudyante. At saka guys, ngayon lang ako nakakita ng crema de fruta na nagbebenta ng merienda sa kalye. Bihira, normally mga palabok, mga mahab de blanca, biko, yung mga typical na mga Filipino merienda. So ito ngayon lang ako nakakita. Ito yung nagpatakam sa amin dito kaya napapunta rin kami. Dahil dito sa very colorful nilang crema de fruta. So ito naman yung kung tawagan nila tuna bits, 25 pesos. So biyakin na natin. So yan, malutong-lutong pa. So yan yung tuna niya. Try na natin. Yung tuna niya, alam mo yung parang ginawa sa bahay? Nauso yung ganito nung pandemic, yung gagawa ka ng sarili mong ganito. Homemade, pambahay na pambahay yung dating niya, yung pati lasa. Ultimo yung timpla ng pinakatuna. May konting tamis, so I guess naglagay sila ng mayonnaise. Tapos yung pinaka-crunchy part sa labas, may mga breadings pa, added texture. Kung kahit hindi siya mainit, malutong pa rin yung labas. Dahil masos ng konti yung pinaka-tuna, malambot yung loob na part. Galing. Taga Sampaloc ako, laking Sampaloc ako. Ngayon ko lang na-discover na may ganito palang meriendahan sa Sampaloc. At 2 dekada na sila. Buti na lang, no? Malaking bagay talaga ang social media. Ayan, ang haba na ng pila. Kanina ang konti. 3:00 pa lang, guys, Nakailang refill na sila nung tray nila. Meron din silang fresh lumpia at ang laki, bagong gawa lang. Ultimo yung pinaka-sauce. Meron din garlic dito tsaka asukal. So, sa mga takeout, galing. Haba na ng pila sa kanila. Buti inagahan natin. So, nandito pa rin
tayo sa Sampaloc, guys, pinuntahan natin itong dating nagva-viral ng Mojaco Donuts. So, hanggang ngayon, pinipilahan pa rin sila kung makikita nyo naman. Ito yung pang third stop natin, which is yung last stop na rin natin. So, sumikat kasi to at nag-viral dati. Na-vlog na rin natin to, siguro 2 beses or ilang, basta maraming beses na. So, ito yung mga flavors nila. Chocolate, caramel, strawberry, matcha, coffee, mango, Bavarian. So, 20 pieces to, 150 isang box. Pero kung tingi-tingi naman yung bibilin mo, 7 pesos. So, syempre, ang tingin kong pinaka gusto kong unang try dito, chocolate. Try na natin. Tsaka mainit-init pa guys ha. Ito naman yung kinagandahan nito. Freshly baked lagi. Freshly cooked. Kasi dahil ang lakas nga nilang bumenta. Maya't maya yung order, ang lakas nila sa delivery. Online. Dami umu-order. Box talaga. Go. Masarap pa rin siya. Hindi tinipid sa milk. Malambot yung tinapay. Okay din naman yung lasa ng chocolate. Pero I think yung chocolate na gamit nila dito, hindi yung, hindi yung branded. So, don't expect na bonggang-bonggang sarap na chocolate. Pero, for the price and yung pagkakagawa, not bad na. So, move on tayo sa coffee. Try natin. Manamis-namis na may slight konting lasa ng coffee. So, try na natin tong matcha. Lambot tsaka mainit-init pa, bagong gawa lang. Ang lakas kasi nito dati, nag-viral. Kahit nung pinost ko to, nag-viral din. Hanggang ngayon, nakakatuwa na ang lakas pa rin nila. Ganon din, lasang matcha, hindi sobrang strong. Matamis siya, tsaka walang bitter taste ng matcha. Pero not bad, makukuha mo pa rin yung lasa ng matcha. Tsaka kung bibili ka, 7 pesos isa. 20 pieces, 150. Ito yung mga tipo ng very affordable, very presentable, magandang ipang regalo, pampasalubong, lasa-wise, pasado rin naman para sa presyong 150 pesos. Hindi ka pwede mag-expect ng too much kasi 150 pesos lang para sa napakadami. At assorted flavor na. Isa sa mga okay din, matry pagka nagawi ka ng Sampaloc. Kasi talagang sobrang sikat nito eh. Until now, ang lakas pa rin. Non-stop yung tao kung makikita nyo sa likod. Ang dami pa rin mga riders. Kung mag-pick up sila, 5 boxes, 10 boxes. Yung mga iba, walk-in. Kagaya namin, walk-in lang din kami. Grabe yan, non-stop yun. May mga, ang daming motor. Nakakatuwa, nakaka-proud na until now, ang lakas pa rin nila. Kahit ang tagal na nila nag-viral noon. 3 years ago, strawberry, last bite, last na titikman natin. Very cute ng lasa niya. Nandun yung asim ng strawberry. Pero alam mo, flavoring na lang. Hindi siya real strawberry. So, okay lang din. Not bad. Very decent yung lasa niya. For the price, good na good ka na. I-enjoy na namin to at magtitira kami sa kids or sa mga kasama namin sa bahay. So guys, dito na nagtatapos ang aming food trip sa Sampaloc. Yung mga iba't ibang tago pero sikat. Kagaya na ito, hindi na nga to tago eh. Pero talagang puntahan yan. So anyway, yon, magpapaalam na ako. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to like and comment na rin. Sa mga gusto niya pang i-recommend sa amin na mapuntahan, tatry namin basta kaya. So yun lang guys. Thank you for watching. Till my next video. Bye! So, ito naman yung kung tawagin nila, tuna bits, 20 pesos. 25. Na po itong naitulong ng mga, ako, tingnan mo, kahit ako nabubulol.